Department of Public Works and Highways bukas sa pagkakaroon ng independent party na mag-iimbestiga ng flood control projects. For the flood control program, in accordance with the directive of the President in his SONA speech, we will soon be submitting actually the list of projects, which will involve 9,856 completed projects from July of 2022 to May of 2025. This is going to be the first list that we are going to submit to the President. 2026 proposed budget, titiyaking walang questionabling insertions at blank items ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Staff work yan. Yung mga respective secretariats dapat hindi papapirmahan ng kanilang mga principals, the congressmen and the senators kung may blanco sa budget. Murang gamot at food security para sa mga Pilipino, dalawa sa mga nais maisakatuparan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5 araw na pagbisita sa India. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. 12 pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero, pinatawan ng 90 days na preventive suspension ng National Police Commission. Hindi po penalty ang preventive suspension. Ito po ay isang tool ng National Police Commission to ensure the safety of witnesses, the integrity of the investigation. So we are placing respondents on preventive suspension upon motion of the complainant. Ilang kongresista umaapela sa Senado na huwag masyadong magmadali sa isyu ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sana wag magmadali masyado yung Senado dun sa kanilang inaasahang aksyon kasi para silang babiyahe ng jeep, hindi pa puno, gusto nilang umarangkada. The impeachment case is dismissed, then we have practically, it's to the country's loss. Kasi ibig sabihin nun, never natin malalaman at never masasagot ang mga katanungan matagal na natin hinihingi. Former justices hiniling sa Korte Suprema na utusan ng Senado na wag munang aksyonan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sana po magkaroon ng status quo ante. Ibig sabihin na parang hinay-hinay muna, stop muna, di ba? Status quo, pag sinabing status quo, medyo stop muna tayo and pag-aralan, suriin ng mabuti. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos tumanggap ng ceremonial welcome mula sa Presidente at Prime Minister ng India. Pilipinas at India nagpalitan ng bilateral agreements na may kinalaman sa trade, security at defense. Today, our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. Rice importation ban target pasimulan sa September 1 pagsapit ng peak harvest season ayon sa Department of Agriculture. Maraming pumasok na imported na bigas at local production na nagdudulot ng sobrang pagbaba ng presyo ng palay ng bigas. The President may temporarily halt or stop importation of rice on a limited period. 19 na senador nagdesisyon na i-archive o patayin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Vice President Sara Duterte nananatiling hands-on sa kanyang tungkulin kahit hindi masyadong nakikita ng publiko. OBP tuloy lang ang trabaho sa gitna ng may impeachment man o wala. Impeachment or no impeachment, the office of the Vice President will work the same or even harder to fulfill the mandate of the office.
Pangalan ng mga umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects, hindi ilalabas ng Pangulo hanggat hindi natatapos ang investigasyon, ayon sa Malacanang. Paglibing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, minadali ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Pagpapalit ng House Speaker, hinihintay umano ng marami ayon kay Senator Amy Marcos. Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. Mga proyekto ng gobyerno hindi ginagamit para makakuha ng mataas na trust and approval ratings ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. There are many things that we can do that affect people's lives and help people's life, make it more easy, cheaper, easier, more convenient, save time. All of those things that are valuable to all of us. It's not really to try and do anything. Ilang general kasama sa Phase 2 ng investigasyon sa kaso ng missing sabongeros ayon sa National Police Commission. NAPOLCOM, hindi pa apekto kahit kilalang tao pa ang iimbestigahan. Wala po tayong kinakatakutan kahit ano pang ranggo niyan. Kasama po siguro doon, sir, para aware na rin kayo. May mga general din tayo iniimbestigahan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaliwanag sa hindi pagkakabanggit ng online gambling sa katatapos na State of the Nation address. Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. Vice President Sara Duterte nanghihinayang sa pagkaka-archive ng kanyang impeachment. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Muling paghahain ng articles of impeachment laban kay BP Sara Duterte sa February 2026, posible ayon sa isang kongresista. It stopped us today, but there's Feb 2026 anyway. So I'm quite sure that House members who are interested in exacting accountability will still refine it. Impeachment maaaring buhayin ng Senado ng 5 boto lang ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ang archive parang binaon, pero pag bumaliktad, magkakaroon ng resurrection, yung articles of impeachment. 4 na individual na sangkot sa pagpuslit ng 19 na container vans ng Macarel sinampahan na ng kaso ayon sa Bureau of Customs. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12 hinggil dito sa nangyaring pagpuslit ng smuggling ng Macarel. At pagtatayo ng pumping station sa Maynila, ipinatitigil ng lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways. Floodgate sa Manila Bay, nais ring ipatanggal. Pakisabi mo sa DPWH, tigil-tigilan na nila kami ng kagagawa ng hindi kinukonsulta ang lokal na pamahalaan.